Good day everyone, I am Daisy Rosaballe. For today's video, I want to show you the process of creating POS or point of sale. And I am here to explain the process of POS. So let's start. So sa form na to, this is my login form. My registration form. My dashboard, which is yung form 2. And product form. So sa login form, kapag wala ka pang username or user account, kailangan mo mag-register sa registration form. Dapat lalagyan mo lang lahat para makapag-register ka at mapupunta yun sa database. Yung pangalan ng database is My Users. So, click mo na yung employees. And makikita mo dito yung mga ginawa mong account. Balik tayo sa registration form. Then, login. Pumunta tayo sa form ng login. Pwede ka na makapag-login kapag once na may account ka nang nagawa. Tapos, pag nakalagin ka, pupunta sa dashboard. Pag pinindot mo yung product, pupunta ka sa product ng form. Product form. So, sa code naman, ay kailangan pa pala natin mag-add reference para gumana yung natin, papuntang database. Kailangan natin ng connection, kumbaga, or add reference. So, sa code naman, dito naman, ito yung connection natin, yung in-insert natin sa project. SQL. Ito yun. Tapos, dapat naka-declare din yung database name. Kumbaga, i-call natin siya. Ayan, para pag tinawag natin yung yung database, papasok yung ginawa natin or kino-call out natin. Ito, gaya ng nakikita ko dyan. Yan. So, dito naman, kailangan natin i-declare yung mga product, text kapag nagre-register. Kasi kapag di natin na mag-error yan. First name, last name, ito is, yan yung, kumbaga, mag-fill ka ng name or ganun sa text box. Then, kapag naman sa password, kapag hindi parehas yung confirm password tsaka password, hindi siya makakagawa ng account. Then, dito naman sa email access, kumbaga, kapag may account ka nang nagawa, hindi ka na makakapag gawa. Then, dyan naman sa kumbaga, naka-connect din yan sa call out. Yan yung call out natin. So, ito yung connection sa email. This is kung magkaroon ka na ba ng ginawa mong account or meron ka ng account, di na siya pwedeng magdoble-doble. Ganun. Ayan yan.
Ito yung kumbaga sa connection ko. Sa pag nilagay. Kapag mapupunta sa login form. Kapag yung level na register login, babalik siya sa login form. Gaya din ng register here. Dapat naka-declare siya para or makukulat para mapupunta niya yung dito naman. So dito naman yung button reload. Ito yung kapag may inad ka dyan sa taas, yung kumbaga sa product ID na items, magre-reload siya. Pipindutin mo lang yung reload, then mag-update siya sa nilagay mo na product item. Kaya ito yung connection niya. Kumbaga naka-declare sa reload. Ayan yung connection niya sa reload. Then conclude yun. Then ito naman yung delete. Kumbaga kapag may delete kang item, madi-delete siya. Yung text product ID declare ganyan is yung ayan yung sa button delete sa delete, kapag hindi mo naayos na, kumbaga hindi siya na-fill sa mga text box, lalabas yung delete. Ganun. Then, punta tayo sa database, titingnan natin yung product na nilagay ko. So, yung connection yan is magkaiba sila ng, kumbaga dalawa yung ginamit na connection namin, connection ko para sa sa registration form and for reload, delete. Kasi kapag isa lang ginawa kong CRUD, mahihirapan akong i-declare yung pagre-register. Pag wala naman tong categories, pag wala yung categories, di gagana yung product na ginawa ko. Dapat may categories muna bago yung product. Kasi kapag wala yung categories, mag-error siya, kumbaga di siya gagana. Ayan yung ginawa kong categories, kumbaga auto-increment siya. Or may auto-increment yung isa is primary key. Para magka-connect sa lala. Gumamit pala isang pala yung gamit namin dito para gumana yung papuntang database, yung VB.NET na ginawa na na POS. Pag di nakagamit ng POS, di mapupunta yung connection papuntang database to VB.NET. Ito naman, papakita ko kung paano pumasok sa database. Type na yung MySQL -euro, then pupunta i-show natin yung laman ng SQL natin, show databases. So makikita natin nandiyan yung database na VB.NET ko, my user. So natin type natin use my users. So use natin yung users na pinangalan ko sa database ko. Then
i-show natin yung table. Show tables. I-show natin yung tables ng users ko, which is yung employee, categories, tsaka product. Ayan yung laman niya. Tapos, ayan yung laman niya. Tapos, i-describe natin, para makita nyo yung laman niya, nakaparehas talaga siya sa database. Sa loob ng database. Describe, categories. Lahat ng laman, i-describe natin para makita natin na may laman. Ayun yung laman niya. So, yung ID natin is a primary key. So, auto-increment siya. May first name tayo, last name, position, email, and password. Then, i-describe naman natin yung categories. So, sa categories may category ID, category name. So, primary key yung category ID natin. So, auto-increment siya. Yung category naman natin is varchar. So, describe naman natin yung products. Kung anong excuse me. So, sa field ng products, meron tayo. Ayan yung laman ng field ng products. So, try nating i-run. So, i-run natin. So, halimbawa, wala pa tayong account. Punta man tayo sa registration form. Fill natin yung last name. Mag-fill up lang tayo sa last name, first name, email, yung mga text box. Palitan natin ng halimbawa lang to, example lang to. Then, first name, Rose. Then, yung email natin, Rose, email, gmail.com. Then, sa position naman natin, lagyan natin cashier. Then, sa password, siguro, 1, 2, 3 na lang para mas mabilis natin matandaan. So, yan yung kapag hindi sila confirm. Yan yung kapag parehas sila ng password. Pag hindi siya naglalagin. So, tingnan natin dito sa database natin. So, ayan yung pinakababa, ayan yung ginawa natin kanina. So, nakikita naman natin na siya sa database. Excuse me. So, punta tayo sa login. So, ilalagin natin yung ginawa natin or yung bago natin ginawang user account. So, Rose, email, gmail.com. And 1, 2, 3. Login. So, nakapasok na tayo sa dashboard. So, punta tayong menu, product. So, ito yung mga product ko. Yan yung product ko. 99 items lang yan. Then, try natin magdagdag. 100. Sa product ID, 100. Tapos, sa product naman is, hulaan natin, is at yan. Category ID, yung number 3. Price, halimbawa lang to guys, halimbawa lang to. Then, stock quantity, 123, description. Then, kung kailan siya na-deliver or nilagay. So, add product. So, ayan yun. Then, reload natin para makita natin yung nilagay natin. So, ayan. Yung number 100. So, tingnan natin sa database. Reload natin. Products. Then, hanapin natin yung
Sa pinakadulo, 100. Nabulog lang sandali. Pero meron talaga. Lang. So, yung 100, nasa taas. Ayan. So, ayan yung ginawa kong bago kanina. So, bumalik ulit ako para gumawa ng product. Kasi nalito ako kanina. Nawala. Di ko nakita. Bulag lang talaga. So, create tayo ulit. Price. Fill lang lahat natin para makapag-add tayo. 14, then add. So, nakapag-add na siya. Reload natin. Ngayon na sa dulo. Then, punta tayo sa database natin. Sa may database natin. Products. Then, hanapin natin sa pinakadulo yung ginawang item na product. Reload natin. Nabubulag na naman ako. Hindi siya nagkakasunod. Nag-bug ata. So, calculate the database. Then, dyan pala sa 150 natin. Then, nakikita natin. Sa taas lang pala. Ayan. Excuse me. Ayan. So, ayan yun. Then, punta ulit tayo sa form na run natin. Delete natin. Yan. Then, reload. Then, wala na yun dyan. Wala yun dyan. Pati na din pag nireload natin to, wala na rin dyan sa database. So, ulitin natin. Dapat na, pag pinindot mo yung dapat pag pinindot mo yan, mag-fill siya sa dyan, ganyan. Dapat mag-fill para makapag-delete ka. Ganyan lang yung approach ng delete. So, yan yun. Thank you.